Meron ka bang diabetes? Panoorin mo ang video na ito. Ay mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil napakahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang mga pagbabago sa mata ng mga pasyenteng may diabetes. Tara, let's discuss. Alam naman natin na ang mataas na blood sugar levels ay hindi maganda para sa ating mga katawan at pwede itong makaapekto sa iba't ibang parte nito. At ang isa sa mga unang pwedeng maapektuhan ay ang ating mga mata na pwedeng mag-cause ng pagkalabo ng paningin and worse ay pagkabulag. Ano-ano nga ba ang mga pwedeng epekto ng mataas na sugar sa ating mga mata? Una dyan, ang mataas na sugar sa katawan ay pwedeng mag-cause ng mabilis na pag-ulap or pamumuti ng natural nating mga lente sa loob ng ating mga mata. Ito ang sakit na tinatawag na katarata or cataract. Ang katarata usually ay normal na proseso ng pag-edad. Kaya lahat tayo ay magkakaroon nito lalo na kapag tayo ay tumuntong na sa edad na 60. Pero pwede rin itong makita sa mga bata pa, mga 30s, 40s, or 50s pa lamang dahil sa mataas na sugar sa katawan. Pinapabilis kasi ng mataas na sugar sa katawan ang pag-uulap or pamumuti ng lente ng kanilang mga mata na pwedeng mag-lead sa pagkalabo nito at pagkabulag. Ang katarata ay isang common na sakit sa mata na pwedeng makabulag na kailangan nyong malaman. Kaya meron na akong video about sa sakit na ito na pwede nyong panoorin. Ang next na effect na pwedeng maging komplikasyon ng mataas na sugar sa mata ay ang sakit na glaucoma. Pinapataas kasi ng mataas na blood sugar levels sa doble ang risk na magkaroon ng sakit na glaucoma. Na kung saan usually tumataas ang pressure sa loob ng mata na pwedeng mag-lead sa pagkasira ng optic nerve sa likod ng ating mga mata. Na siya namang pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin, pagliit ng lawak ng paningin, at worse ay pagkabulag. At isa pa, ang ibang gamot kasi sa ibang komplikasyon ng diabetes sa mata ay pwede ring mag-cause ng pagtaas ng pressure sa loob nito lalo na kung matagalan ang paggamit nito. Tulad ng gamot na tinatawag na steroids na isang anti-inflammatory na ginagamit kapag merong pamamaga sa loob ng mata dahil sa diabetes. Kaya napaka-importante na namomonitor ang pressure sa loob ng inyong mga mata kapag nagtitake kayo ng gamot na ito. May video na rin ako about sa glaucoma na pwede nyo na rin panoorin. Next na effect sa mata ng mataas na blood sugar sa katawan ay ang pagkasira ng mga blood vessels or ugat sa ating mga retina. Ito ang pinakamadalas na komplikasyon sa mata ng karamihan sa mga pasyenteng may diabetes. Sinisira kasi ng mataas na sugar ang mga walls ng ugat sa mata na pwedeng mag-cause ng pagka-leak ng mga fluids sa loob nito. At ang mga nag-leak na fluids na ito ay pwedeng maipon sa bandang macula na siyang responsable sa gitnang paningin. Ito ang sakit na tinatawag na diabetic macular edema. Nagkakaroon ng pamamaga or pamamanas sa may macula kaya maaapektuhan ang sentrong paningin ng mga pasyente. Bukod sa pag-leak ng fluid, ay pwede rin mag-leak ang blood or dugo na pwedeng mag-cause ng pagdurugo ng retina. Ito naman yung sakit na tinatawag na diabetic retinopathy na nagawan ko na rin ng video. Isa pang epekto ng mataas na sugar sa mata ay ang pagkulang ng oxygen sa retina. Hindi kasi nagiging maganda ang pagdaloy ng dugo sa retina kaya hindi rin na ipapasa ang oxygen na dumadaloy dito. Ang kulang na oxygen sa retina ay pwedeng mag-cause ng ischemia or yung parang nasasakal ang retina na pwedeng mag-trigger para mag-produce ang retina ng mga bagong maliliit na ugat or yung tinatawag na neovascularization na imbis na makatulong sana ay ito yung mga ugat na fragile at mabilis magputukan at mag-cause ng pagdurugo sa loob ng mata. Ayaw natin magkaroon ng mga ganitong klaseng ugat dahil ito yung mabilis magputukan at maraming pwedeng maging komplikasyon sunod-sunod kapag ito ay nangyari. Tulad ng paggawa ng mga parang scar o langib dahil sa pagdurugo
na pwede namang humila at humatak sa retina at mag-cause ng retinal detachment. Ang sakit na ito ay pwedeng makabulag. Nagawan ko na rin ng video ang retinal detachment para sa mas komprehensibong discussion about sa sakit na ito. Next naman ay pwede maapektuhan ang grado sa mata na pwedeng tumaas at bumaba depende rin sa pagtaas at baba ng blood sugar level. Sa mga may diabetes kasi ay nagkakaroon ng pagbabago sa hugis at kurba ng kanilang mga cornea na isa sa mga nagkokontrol ng grado sa mata. Kaya napaka-importante na controlled muna ang sugar levels bago magpasalamin kung kinakailangan magsalamin. And lastly, ay pwede rin mag-cause ang mataas na blood sugar levels ng madalas na infection sa mata. Humihina din kasi ang immune system ng mata kapag masyadong mataas ang blood sugar levels na pwedeng mag-cause ng madalas at paulit-ulit na infection na kailangan maagapan bago pa ito lumala. Kaya napaka-importante na control dapat ang kanilang mga blood sugar levels. Huwag na huwag niyong kakalimutang inumin ang inyong mga maintenance, kumain ng tama, mag-exercise, umiwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at panginginom, at napatunayan din sa mga pag-aaral na kailangan din makontrol ang inyong mga blood pressure at cholesterol level para maiwasan ang paglala ng diabetic retinopathy. Dahil kahit anong management ang gawin natin, mapa-laser man yan, mag-inject ng gamot sa loob ng mata, or even operasyon, ay magiging useless lamang kung hindi natin mapapababa at makokontrol ang blood sugar levels. Napaka-importante rin na magpa-check up kayo ng maaga kahit wala pa kayong sintomas na nararamdaman. Nire-rekomenda sa mga may type 1 diabetes ay magpa-check up kayo 3 to 5 years pagka-diagnose sa inyo na meron kayong diabetes. Pag type 2 diabetes naman ay kailangan ma-examine kagad kayo pagka-diagnose pa lang sa inyo. At para naman sa mga may diabetes na buntis or balak magbuntis, ay kailangan na check up kayo bago pa magbuntis or sa first trimester ng inyong pagbubuntis. Pwede kasing mapalala ng pagbubuntis ang komplikasyon ng diabetes sa inyong mga mata. At mag-follow up sa tamang oras kung kailan kayo pinapabalik para kayo ay namomonitor at nagagawa ng paraan ng maaga para hindi tayo masalisihan. That's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga pagbabago sa ating mga mata sa mga pasyenteng may mataas na blood sugar levels. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na, ako po si Doc Doms. See you on my next video.